Shabbat Shalom mga kapatiran na nandito ngayon, nakikinig dito sa ating Zoom gathering. Araw po ngayon ng Biyernes, ngunit ngayon po ang ating araw ng pamamahinga mga kapatid. And of course, Shalom din po sa mga kapatiran na ibang araw po ang inyong pamamahinga. Sa dakong ito mga kapatid, patuloy tayo ngayon sa ating topic o ating pangangaral, mga kapatid, patungkol sa Yaudiyat na titik, mga kapatid. So, nasa pang 12 o 11 tayo na titik ngayon, mga kapatid. I-verify lang po natin kung pang ilan na ba tayong litra ngayon. We will verify it later on. So, mahalaga po ito sa ating journey, mga kapatid, kasi po bawat mga titik, meron po palang mga kahulugan. Mga kapatid, no? May mga mensahe po yan. So, at batay na rin po yan sa Tahalyam 119 verses 89 na po tayo ngayon to verse 96 po, mga kapatid. So, nasa titik na lam, okay, aka lamed, mga kapatid. Or another way of saying it, letter L kung sa ating English alphabet, letter L po ito. But sa Yaudiyat, yan po ay lam. Ayon po sa, kung meron pong tuldok yan, yan po ay lamed, mga kapatid. So, yan po ang ating pag-aralan today. So, we're done with the blowing of the shofar. So, ngayon, mga kapatid, patuloy tayong magpuri kay Abyaua sa pamamagitan ng Tahalyam 34 verse 21. Ang masama ay papatayin ng kasamaan, at ang mga napupuot sa matuwid ay hahatulan. So ito po yung Tahalyam 34 verse 21, mga kapatid. At ito po ay a Psalm of Daud, na kung saan sa kanyang panahon, mga kapatid, bilang hari, talagang merong consequence po doon sa mga masasama, mga kapatid. So, dito natin makikita na ang masama ay papatayin ng kasamaan, at ang mga napupuot sa matuwid ay hahatulan, mga kapatid. So, talagang wala pong exempted doon sa hustisya o sa judgment ni Abyaua doon sa mga masasama, mga kapatid. Katulad ngayon sa ating Torah reading kanina, nabasa po natin yung kwento ni Jezebel at ni Haring Ahab, mga kapatid, sa unang hari chapter 21. So napakagandang kwento po yun, mga kapatid, na magpapapatuo na talaga ang masama, talagang magkakaroon po siya ng consequence doon sa kanyang mga kasamaan. At yung mga napupuot sa matuwid, talagang may hatol po yun. Katulad kay Nabot, mga kapatid, isa po siyang ordinaryong Yasaral, ngunit na dahil sa masamang ginawa nila ni Jezebel, mga kapatid, napatay po siya kahit siya po ay inosente po siya, kahit po siya inosente doon sa paratang ni Jezebel, ngunit napatay po siya, mga kapatid. So, dahil dyan, talagang si Abyaua ay merong puot doon sa buong pamilya ni Ahab, at ganoon na rin po kay Jezebel, mga kapatid. So, yan ay ating napag-usapan na kung saan si Abyaua ay talagang meron po siyang hustisya, mga kapatid. So, that being said, ito po yung apat na mga titik sa pangalan ng ni Abyaua, mga kapatid, no? Yad, He, Ua, He. Kung sa English alphabet, ito po ay letter Y, na babasahin sa Yaudiyat as Yad,
Then followed by letter H, which is basahin po as hey. Letter hey po, ngayon lang, babasahin po yan as mga kapatid, no? Letter H o hey, ngunit ang pagkabasa po niyan, ang pagkabigkas po sa transliteration ayon sa kanyang tunog ay AH, mga kapatid. So yan, no? AH, dalawa yon, no? Kaya ang next na letter is U or UA, at ganoon din po ang kanyang tunog, mga kapatid. So putting it all together, letter Y plus AH, kaya lalabas po yung ya. Okay po? And then followed by U or UA, then another A. So Yau, A, Yahu, Wa, mga kapatid. Yahuwa, mga kapatid. So there are variations how to read the equivalent letter Yad, He, Uwa, He. You can read it as Yahuwa, Yahua. Okay, i-connect niyo po yung letter H at saka letter U, Yahua, or Yahuwa, mga kapatid. So that three ways, or these are three varieties of how you can read it, provided it's the same letter, mga kapatid, and also with the same sound, mga kapatid. So ayan, wala tayong duda. Yung letter H na sounding AH, dito na po sa pangalan Abraham. Mula sa Abram, naging Abraham. Kaya yung letter H na yan, Yad, rather Ha, ang tunog yan talaga ay AH. Okay? Sarai, naging Sarah. Okay po? Noon, hindi ko po alam yun kung bakit AH ang nalagay dyan. Okay? Hindi ko po alam yun noon. But ngayon, nalaman natin na ang tunog pala, ang equivalent sound ng letter H, which is Ha, mga kapatid, is AH, then maintindihan po natin kung bakit mula sa Abram naging Abraham, mula sa Sarai naging Sarah, mga kapatid. Kanina sa pangalan ni Elijah, highlighted mo natin yung Al-Ya'u, mga kapatid, no? And at marami pang iba. So, dito na po sa ating harapan, at kayo na lang po ang magbasa, mga kapatid. Moving on, bilang pagluwalhati rin po kay Yahusya. Unang Yaokanan, chapter 2, verse 9. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Mga kapatid, isa itong warning sa lahat natin na mga mananampalataya at nakakilala sa pangalan Yahuwah and Yahusha HaMashiach. Bakit po isang warning ito, mga kapatid? It's because maaari naman pong nabigkas natin, maaari naman pong nakilala natin ang totoong pangalan, mga kapatid. Ngunit, meron pa tayong puot. Okay? Puot ni kanino, kapatid? Puot sa kaniyang kapatid. Okay po? So, talagang isa itong bagay na dapat magkaroon tayo po, mga kapatid, ng sanctifying power ng salita ni Yahuwah through Yahusha, mga kapatid. Bakit po? Kasi ito po yung sabi sa nakasulat ni Yaokanan, mga kapatid, na kapag nagsabi tayo na nasa liwanag tayo, nagsabi tayo na tayo ay nakakilala sa pangalan ni Aba, pangalan ni Yahusha, mga kapatid, ngunit may puot ang ating puso against sa ating brother o sister, then ang katotohanan ayon sa kanyang nakasulat ay nasa kadiliman pa pala tayo, mga kapatid. So, what is important here, mga kapatid, is action, kumbaga, speaks louder than words, mga kapatid. So, kailangan alamin natin, kilalanin natin ang totoong pangalan, Yahuwah and Yahusha, dito mga kapatid, at ito talaga dapat ay nakareflect din po sa ating puso.
sa ating mga gawi at sa ating katangian, dapat nakareflect din po yan mga kapatid. Upang yung issue doon sa wrath and anger or hatred doon sa kapatid, mga kapatid, dapat mawala po yan. Dapat wala na po yan, mga kapatid. But instead, forgiveness and love, yun po ang mag-iral. So that being said, nawa ang ating pagkilala kay Yahushua, mga kapatid, yan po ay hahantong doon sa bagong puso at bagong katangian na kung saan ang mag-iral po ay ang pagmamahal at ang pagpatawad po, mga kapatid. Bakit po yan? Because ito po yung totoong pangalan ni Yahushua. Yaha U Shan Ayan, mga kapatid. At yung word na Shan Ayan na yan, yung dalawang titik na Shan Ayan ay nagmula po sa Yodiat word Yasha, mga kapatid, which is found also in Yeshayahu, okay, Yeshayahu chapter 12 verse 2 po. So ayan mga kapatid, Yahushua po ang totoong pangalan ng Masiya o Masyak, mga kapatid. And when we declare Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So ngayon ito na yung ating sunod na titik, Lamed. Kung lalagyan niya ng tuldok, mga kapatid, but without Nikud, yan po ay Lam, mga kapatid. At ito yung ating babasahin today at pag-aralan natin today. Tahaliam 119 verses 89 hanggang sa 96 po, mga kapatid. And ito na po yung original na Yahudiat na mga titik. So, ito na po yung una, Alt, Bat, Gam, Dalt, Ha, U, Zan, okay, Kat, Ta, Ya, or Yad, and then Kaf. Then, following mga kapatid is itong Lam. Makes the L sound in the word Lam. Yun nga, no? Lam or Lamed, mga kapatid. Kung sundin natin yung modern na pagkabasa nila, Lamed po. But sa original Yahudiat, yan po ay talagang ano po, no? Yan po ay Lam, mga kapatid, no? So kung bilangin po natin, 2, 4, 6, 8, 10. So, pang-12 na po, mga kapatid, no? Pang-12 titik na itong pag-usapan natin. So, ang tanong, ano ba, Brother Dan, ang pictograph meaning? Rather, ito po ay nakuha natin sa YHU Direct po, mga kapatid, no? Kay ang researcher at facilitator po dito ay Sister Ayana po, YHU Direct. At ito naman po ay mula sa Assembly of Yahuwah. This is USA po, mga kapatid. Ito na po yung mga pictograph meaning doon sa mga titik. We're done with kaf, mga kapatid, no? Palm of hand or is either to open, mga kapatid. Lamed or lam, ito po ang pictograph. Staff or goad or something to control or even to move toward o to move forward, mga kapatid. So, yun po ang pictograph ng Lamed or Lam. Mamaya po, bilang introduction lang po ito ngayon, mamaya po, balikan po natin yan, mga kapatid. So, reading it from right to left, katulad ng word na shalom, mga kapatid, no? Quite a review lang po yan. So, the Yahudiat letter or word Lam or Lamed is related po doon sa teacher, or itong Lamed or Lam is also related to something, learn something or learn something. Okay, mga kapatid. Isang bagay na ating matutunan, mga kapatid. So, paano natin ito maisabuhay ngayon? O sino po ang tinutukoy natin yan ngayon, mga kapatid? Itong teacher or learn something. Sino po ang ating tinutukoy niyan ngayon, mga kapatid? Kung ang titik na lam or lamed ay yun po ang tinutukoy. Okay? Mga kapatid, this is the Ruch HaKadosh
who is our teacher and who is also our guide. So, ang titik na lam or lamed, hinahalintulad po natin pala yan sa Ruk Hakadus na kung saan siya po ang ating guro, siya po ang ating guide, mga kapatid. At ito po, very familiar sa atin. Can I ask somebody who would read this, mga kapatid? Yaokanan, chapter 16, verse 8, verse 9, 10, 11, verse 12, and then verse 13 po, mga kapatid. Can I ask somebody po who would volunteer? Kindly mute, and then pagkatapos paki-unmute na rin po. Go ahead po. Sino po yun? Kindly read po. Go ahead po. At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan mo. Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili kundi ang anumang bagay sa kanyang marinig. Iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Salamat po, Sister Cheryl, sa pagkabasa. Paki-mute lang po after that. So, mga kapatid, dito sa nabasa ni Sister Cheryl, napansin po natin, mga kapatid, na siya po ang nangusap sa kanyang mga alagad. At tinutukoy po niya na merong darating. Okay? Ang tinutukoy niya na merong darating, mga kapatid, walang ibang tinutukoy niya dito ay kundi ang Ruk Hakadus. Okay? Ruk ng katotohanan. Ito po yung kanyang pinag-usapan dito, mga kapatid, na somebody who is going to come. At ano po yung kanyang trabaho? Ito po, no, tatlo yung kanyang gagawin. Sumbatan ang sanlibutan. Ito yung main work po ng Ruk ng katotohanan. Sumbatan ang sanlibutan or convict the world. Tatlong bagay po. Isa, dahil sa kasalanan or tungkol sa katwiran. Pangalawa, tungkol din po sa kahatulan. Mga kapatid, hindi ito po, itong reference ito ay hindi po bago sa atin kasi po meron na po tayong mga uploaded videos noon, mga kapatid. So, nais ko lang pong i-highlight dito na ang tinutukoy talaga ni Yahushua na kung saan maging teacher natin at maging guide natin, mga kapatid, yung pagdating nga ng Ruk Hakadus, mga kapatid. Bakit po? Kasi sa panahon noon, sabi ni Yahushua, meron pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, sabi po niya. Ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon. Sabihin, nung si Yahushua 3 taon na siya'y kasama niya ang mga alagad, marami pa sana siyang sasabihin. Kaya lang hindi nila kaya na intindihin, hindi nila kayang dalhin, o hindi nila kaya sigurong ipamumuhay kung sasabihin na ni Yahushua ang lahat. Mga kapatid, kaya lang sabi ni Yahushua, subalit kapag dumating na ang Ruk ng katotohanan, sabi niya, tinan mo, patnubayan kayo niya sa buong katotohanan.
sapagkat hindi siya magsasalita na nagmumula sa kanyang sarili, kundi anuman ang bagay sa na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. So mga kapatid, ito pala talaga yung malaking role, gawain ng Ruach HaKodesh. At dito sa titik na lam or lamed, mga kapatid, ito talaga yung tinutukoy dito. The Ruach HaKodesh. Okay? Now, we would like also to highlight na itong Yaokanan 17 verse 17, sabi po ni Yahushua sa kanyang dalangin, doon kay Yahuwah, sabi niya, sanctify them by the truth. And your truth is your word. So, ibig sabihin mga kapatid na made apart o gawin niyo pong banal ang inyong mga alagad sa pamamagitan ng inyong katotohanan. At walang ibang sinasabi dito mga kapatid, yung lahat ng mga itinuturo ni Yahushua ngayon sa pamamagitan ng Ruach HaKodesh, mga kapatid. Yan po ang tinutukoy dito. So, when we think about lam or lamed, mga kapatid, we are trying to highlight yung teacher and guide, no other than Ruach HaKodesh and the word, mga kapatid, which is really the word of Yahushua, mga kapatid. So, moving on, kanina napakita ko na sa inyo po kung ano yung kahulugan ng pictograph meaning doon sa lam. At ito na nga po mga kapatid, no? Dagdag doon sa ating nakita kanina, ang pictograph meaning ng Yehudiyat letter lam, aka lamed, mga kapatid, is teach, yoke, bind, and authority po. Okay? So, kung i-integrate po natin yung kahulugan na yan, teach, bakit turuan? Para may yoke. So, anong ibig sabihin ng yoke? Meaning, maging isa. Maging isa in mind and in heart, mga kapatid. Para sabay-sabay ang lakad. Okay? Halimbawa, noon, yung oxen, mga kapatid, no? Dalawang oxen. Paano ba makalakad ang dalawang oxen na sabay-sabay? O, di ba mga kapatid? Sa pamagitan po ng yoke. Okay po? Sa pamamagitan ng yoke, maari po na ang dalawang oxen, sabay-sabay po silang lumakad. So ganoon din po mga kapatid. Tayo sa ating journey ngayon, paano ba tayo na makalakad tayo ayon po sa Torah, na kung saan kasama natin si Yahuwah and Yahushua, paano ba tayong makalakad doon mga kapatid? Ayon sa Torah. So kailangan tayo maging yoke. At sino po at paano po mangyari yon? Dapat merong teaching. Okay? Doon sa teaching na yon, contents po, may mga katotohanan po yan. Okay? So dapat yung mga katotohanan, yung mga pag-unawa po yan mga kapatid, dapat nandito po sa ating puso at isipan para maging yoke po tayo, maging isa po tayo sa ating lakad in Yahuwah and Yahushua, doon sa old path, dito sa narrow road, mga kapatid. And it also binds us. Okay? It binds us and it speaks of the authority, mga kapatid. So, without the authority of the Ruach HaKodesh, who is our teacher now and who is our guide now, hindi po tayo ma-yoke, hindi po tayo ma-bind, mga kapatid, as one in Yahuwah and Yahushua. So, kaya mahalaga po, no? Mga kapatid, yung picture of the shepherd's staff, mga kapatid, mahalaga po yun. So therefore, when we think of the Yehudiyat letter na lam or lamed, we are highlighting po, mga kapatid, is yung we are instructed by the word, mga kapatid. So yun po ang ating highlight dito sa
ating picture na ipakita sa inyo. So that being said, kukunin po natin yung kahulugan na yan as we begin to read and share, mga kapatid, mula sa Tahalyam 119 verses 89 hanggang sa 96. Mula po nating umpisahan, mga kapatid, ang ating reading. And then as we read, then I also encourage you to share something that being said na ito pala yung kahulugan ng lam or lamed, mga kapatid. Any volunteer to read the Tagalog 2 verses po, and then ganun din po sa English, dalawang mga talata. Kindly unmute lang po and then read, and then you may also share kung meron pong mga bagay dyan na nangungusap po si Abia Uwa pertaining to Yaudiat letter lam or lamed po, mga kapatid. Any volunteer, kindly unmute po and read for us dalawang mga talata. Anyone po? Anyone would like to? Okay po, Sister Cheryl, salamat po. Magpakailanman o Yahweh, isang salita ay natatag sa langit, nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan, iyong itinatag ang lupa at ito'y nananatiling matibay. Sa English po. Lamed forever, O Yahweh. The word is settled in heaven. Thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth and abided. Okay po. Salamat po, Sister Cheryl. Sa nabasa po ni Sister Cheryl, meron po ba kayong nais na i-highlight dito? Kung ito po yung kahulugan ng lam or lamed, teach, yoke, bind, and authority, as a picture of a shepherd's staff. Ano pong instruction ng Ruach HaKodesh? O ano pong instruction from the word na highlighted o declared po by Daud dito? Is there something po na you wanna highlight? Go ahead po, Sister Cheryl. Sabi po dito is, thy word is settled in heaven. Yung dun sa Tagalog, magpakailanman o Yahweh is salita mo ay natatag sa langit. At nananatili sa lahat ng salinlahi. Means, Yahweh's word was there from the beginning. At hanggang ngayon po ay mananatili yung salita niya, hindi magbabago yun. Opo. And the faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth. Yung faithfulness niya, yun yung hindi talaga pwedeng maalis sa lahat. Yahweh's faithfulness to us will never come to end. It will be there no matter what. Sometimes we fail, Abba. But kagaya po ng noon pa, He doesn't look unto our iniquities. Pero tumitingin sa atin kung paano tayo babangon, paano tayo babalik sa Kanya, paano tayo susunod, paano tayo magre-repent. Just as what we have learned from the scriptural reading earlier. Yahuwah will always be faithful sa lahat ng henerasyon. Yun lang po, brother. Yahuwah po, mga kapatid. For the record, ang ating pong Torah reading kanina ay nasa Unang Hari, chapter 21 po.
At pwede po ninyong basahin yan as dagdag po na background and ma-appreciate nyo po kung ano yung napaliwanag ni Sister Cheryl, mga kapatid. So, yes, na-highlight ni Sister Cheryl na yung salita ni Ab Yahuwah, mga kapatid, talagang sinabi po dyan, mga kapatid, no, na settled in Shamayam. Okay po? Or natatag sa langit, mga kapatid. So, in other words, Shamayam po, yun po ang kanyang trono. At kung ano man po yung words na nabitawan ni Ab Yahuwah mula po sa kanyang trono, mga kapatid, talagang yan po ay maari po nating pagbigyan ng taos-pusong pananalig at pananampalataya, mga kapatid. Bakit po? Kasi nandyan po yan, na-establish po yan mula sa kanyang trono. At dahil na-establish yan at yan po ay nagmula sa kanyang trono, talagang ano kung ano man po yun, talagang maari pong makatindig po yan or talagang magpatuloy po yan. Shamayam and Arats will pass away. Ano po nakasabi doon sa Matatiyao? Chapter 7 ba yun o chapter 5? But my words, ano po nakasabi doon, mga kapatid? Shall never pass away. So, maari pong lumipas ang lahat, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi po. His word, mga kapatid, talagang nandyan. Hindi po lilipas ang kanyang mga salita, mga kapatid. Okay po? Tahalya Matatiyao 5 verse 18. For truly I say to you, till Shamayam and Arats pass away, one yod or one tittle shall by no means pass from the Torah till all be done. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung Torah, yung word, yung instruction, mga kapatid, dahil yan po ay settled or naitatag yan doon sa langit, mga kapatid. Therefore, yan talaga ay magpatuloy, mga kapatid. Yan talaga ay manatili. Verse 90, thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the Arats, and it abideth. So, dahil sa mga salita na yan, settled in Shamayam, and through sa mga salita na yan, na establish ang Arats, mga kapatid, ang mundo na establish, and it abideth. Meaning, yung word na yan, nagpatuloy pa rin upang ang mundo na yan patuloy na mag-exist dahil yung salita na yan also abideth. Okay po? So, paano natin ito ma-simplify, mga kapatid? Sino ba talaga ang tinutukoy sa word na yan? Sa ating mga previous discussion, mga kapatid, ang tinutukoy talaga sa word na yan ay walang iba kundi si Yahushua. Yahushua po ang word, the word of Ab Yahuwah. Mula pa yan doon sa Shamayam, mga kapatid. At ang lahat ng mga bagay na yan ay na-establish po. Kasali itong earths, arats, na-establish po dahil sa pamamagitan ng mga salita na yan. And that word is no other than Yahushua. Yaokanan 1 verse 1 po, mga kapatid. And Yaokanan 1 verse 14 po, mga kapatid. At marami na po tayong mga teaching video patungkol yan noon. Sa Barasyat o Genesis 1 verse 3, kung balikan po natin yun, mga kapatid, no? Sinabi po yun doon sa Barasyat 1 verse 3. And the word
And Alua or Aluwayam said, "Let there be light." And there was light. So words po ang nagsalita. Words po ni Ab Yahuwah sa pamamagitan po ni Yahushua. All things were set and established po. At dahil doon sa word na yan, mga kapatid, yan po ay faithful. Kung ano po yung words ni Ab Yahuwah noon through Yahushua, yan po ay patuloy pa na nangyayari at na-establish at naganap po hanggang sa ating mga kapanahonan ngayon. O, tinan mo sa Tagalog translation mga kapatid, sinabi ito, at ito'y nanatiling matibay. So ano po yung nanatiling matibay? Itong lupa. Bakit na itatag ang lupa mula noon at hanggang ngayon? Bakit na itatag itong matibay? Dahil nga sa katapatan. Katapatan ni Nino mga kapatid. Salita ni Ab Yahuwah. Okay? The word of Ab Yahuwah sustain even ang lupa mga kapatid. Kaya kung anong dahilan kung bakit ang lupa ay nandito pa ngayon, nanatiling matibay, dahil nga po yung word na yan of Ab Yahuwah is eternal mga kapatid. At nagbibigay po ng tibay mga kapatid. That being said and heard mga kapatid, would that also create an impact in us mga kapatid? Kung ang Shamayam, kung ang Arats, all of this exists mga kapatid dahil sa kanyang salita mga kapatid, then what is that to us ngayon mga kapatid? Di ba po sa ating mga napag-usapan na tao lang tayo, marami po tayong mga ano po, mga pinagdaanan na mga kahinaan. O, so kanino po pala tayo magkakaroon po ng katibayan mga kapatid, di ba? Mula po sa salita ni Ab Yahuwah. Magkakaroon po tayo ng tibay na loob mga kapatid. Okay? At ganoon din po mga kapatid, yung ating pananampalataya, ang ating pananalig sa Kanya mga kapatid, maging matibay lang po sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Nawa, nagbigay po ito ng encouragement para sa ating lahat mga kapatid. Kasi minsan, naglulupay-pay tayo, nanghihina tayo mga kapatid. But ang sikreto pala na maging matibay at malakas ang ating pananampalataya is yung constantly i-allow natin ang ating sarili na maging soak o babad tayo mga kapatid sa kanyang mga salita. Because the words of Ab Yahuwah is faithful and it keeps and it sustains even to the next generation po. Tuloy po tayo sa talata 91 hanggang 92 sa Tagalog and then in English as well. Salamat po, Sister Cheryl, sa pagkabasa and sa inyo rin pong paliwanag na contribution kanina. Can we ask anybody else would like to read? Kindly unmute lang po and then pwede niyong basahin at maaari po din kayong mag-contribute mga kapatid kung ano yung pong nasa inyong puso ayon po sa inyong nabasa. Somebody else po can read. Ito po ay declaration ni Daud, mga kapatid. Ano po ang ating mga matutunan dito? As we have read already yung word na lamed kanina doon sa English. Anyone else? Paki-unmute lang po to maximize our time. Somebody will read. Na po, Brother Dan. Ay, salamat po, Sister Cheryl. Sila ay nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo, sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo.
kung ang kautusan mo hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. They continue that this day, according to thine ordinance, for all are thy servants, unless thy law had been my delights, should then have perished in mine affliction. Okay po. Ayon po, Sister Cheryl, sa inyong nabasa, mga kapatid, sa nabasa po ni Sister Cheryl. So, napansin po natin, meron pong continuity doon sa previous kanina. Sila'y nananatili. So, ano po yung pinag-usapan na sila'y nananatili? Okay? Ang tinutukoy po dito sa sila'y nananatili is really yung lupa. Okay? Yung lupa, mga kapatid. At ito'y nananatiling matibay dahil sa salita. Yan po, mga kapatid, no? Ang lupa, sila'y nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo. So, hindi lang pala, mga kapatid, merong salita si Abia Ua, meron na rin po siyang plano or kaloob na kung saan hanggang saan ito ay manatili, mga kapatid. Okay? Sabi niya, sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. So, ito yung, ano pong tinutukoy dito sa lahat ng mga bagay? Itong things created, mga kapatid. Things created. Lahat ng mga bagay na nalikha sa pamamagitan ng salita ni Abia Ua. Meron po silang takdang panahon. Meron po silang katapusan, mga kapatid. At ito pong lahat na ito na kanyang nilikha ay mga lingkod po ni Abia Ua. Sa nabasa na ni Sister Cheryl, kung ang kautosan mo hindi ko naging katuwaan. Na ito na po ay personal na po na declaration, personal journey ni Daud, mga kapatid. Nabanggit po niya yon yung tatlong mga talata, 89, 90, and 91. Ngayon, naging personal na po ni Daud. Kung ang kautosan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Mga kapatid, what comes into your mind po dito? Si Daud po ay meron po siyang mga kalungkutan. Di ba po? Sa ating mga previous reading sa unang Syamual, pangalawang Syamual, mga kapatid, meron po tayong mga naintindihan na doon sa mga napagdaanan na ni Daud noon, mga kapatid. Opo, hindi po siya exempted sa mga kalungkutan o mga times of affliction, mga kapatid. Nandoon po, meron po siyang times of affliction si Daud. Kaya lang, may sinabi siya, mga kapatid, namatay na sana ako sa aking kalungkutan kung ano po, kung ang kautusan ni Abia Ua ay hindi naging katuwaan sa kanyang personal na buhay. So mga kapatid, yung salita ni Abia Ua doon sa talata 89, ngayon dito, yung salita ni Abia Ua na kung saan na-establish doon sa Shamayam at naging matatag ang lupa, mga kapatid, at ito'y nagpatuloy sa susunod na mga henerasyon. Ngayon, na-highlight na po ni Daud tungkol sa mga kautusan. So may connection po yun, mga kapatid. Sa salita ni Abia Ua na nagmula doon sa Shamayam at naging dahilan kung bakit natatag ang buong sanglibutan, mga kapatid. Ngayon may connection po dito sa kautusan ni Abia Ua
na kung saan sa personal journey ni Daud, naging delight, naging katuwaan sa kanyang kaluluwa. Kasi kung hindi po, then, sabi ni Daud, namatay na sana siya sa kanyang mga kalungkutan. Po, yan po ang nakasabi diyan. So, ang tanong mga kapatid is this. Okay? Kung ang lam or lamed means to teach, yoke, bind, and authority, or instructed by the word. Ano pong kahulugan yan dito mga kapatid? Anybody would like to share something? Any word na nais niyo pong i-highlight batay dito? Pwede po kayong mag-unmute mga kapatid. Anyone? Is there something po na may pangungusap po si Abby Owa sa inyo o sa atin mga kapatid? Please let us know and share po. Florida. Opo, Sister Cheryl, salamat po. Sabi niya everyone, lahat po ay dapat maging servants. What is the heart of the servants? Dapat sumusunod. So, if we have the heart of a servant, yun yung sinasabi ni Daud na yung Torah niya should be and must be a delight of our life. Tama Kasi po. we have a heart, a servant heart. So, kapag ka nasa affliction na tayo, we just think that Abba Yahuwah is there. He doesn't let go of us kahit na meron tayong mga iniquities, mga shortcomings. But then, as the previous verses sabi doon is, Abba Yahuwah will continue to be a faithful. Tama po. Yun na po, Brother Dan. Yes, kung naalala natin mga kapatid yung kwento ng mga Yasaral, nung nasa ilang po sila mga kapatid, di ba? For 40 years po nasa ilang sila. Anong naalala po ninyo mga kapatid? Kapag meron silang mga affliction, halimbawa, wala silang pagkain, wala silang mainom, ano yung usual po ninyong naririnig o napapansin sa mga Yasaral noon? Murmur. Opo. They murmur po. They grumble. Di ba po? So, hindi po naging beneficial ang affliction na yon sa kanila kasi nawala po yung delight. See? Yung issue on delight. Kasi tayong lahat ay mga servants ni Abiyaoa, highlighted by Sister Cheryl dito sa nabanggit ni Daud. Dapat bilang servants, hindi tayo magmurmur, hindi tayo maggrumble. 'Di ba? They run here and there, they blame Masya, they blame Aharon and all, 'di ba? 'Yun ang kanilang response mga kapatid sa times of affliction. At alam naman po natin mga kapatid kung bakit inalaw ni Abba Yahuwah. Ayun. Kasi kung basahin po natin ang Deuteronomy chapter 8, Abba Yahuwah allowed it na 40 years ang kanilang lakad doon sa ilang. Dahil po, Abba Yahuwah is trying to humble them. Trying to teach a lesson to them na 40 years, paano nakasurvive yung kanilang mga sandalyas, paano nakasurvive ang kanilang mga damit for 40 years, mga kapatid.
Because Ab Yahuwah is teaching them a lesson. That Ab Yahuwah is humbling them. So dapat pala ang ating response, mga kapatid, is not grumbling, murmuring, but instead, ano po? Delight. Di ba, mga kapatid? Bago lang ako nagkalagnat. The other day, kanina nag-LBM naman po ako. So ganun mga kapatid, hindi tayo mag-grumble, hindi tayo mag-murmur kung ano po yung mga pinagdaanan natin. Kung tayo ay nasa shoes ni Brother Alex, na kung saan nawala na siya ng trabaho dahil sa kanyang pagkilala at pagtangkilik sa pangalan Ab Yahuwah and Yahushua HaMashiach. Dapat tularan natin ang deklarasyon ni Daud, yung kanyang delight doon sa law ni Ab Yahuwah ay nandoon. Otherwise, peris na po siya. Siya po'y namatay na, mga kapatid, dahil sa kanyang kalungkutan. Yada Yahuwah po. Anyone else would like to add? Sister Lilieta, you wanna add something po? Parang ang natutunan ko po yung, di ba, mananatili, tapos ang kautusan, ordinances. I think it sounds like itong foundation of life. Dapat ang ating foundation ay matatag. Dahil kasi si David, yung foundation niya, hindi siya mag-delight kung ang foundation niya po ay, kung ang foundation niya sa pagtingin o sa pagkilala kay Yahuwah ay kung hindi siya matatag, hindi siya makapag-delight ho. Kaya ganun na lang yung staff na isang shepherd, di ba, Brother Dan? The plummet is, the pictograph is yung staff, di ba? Kasi wala silang ibang weapon na pupunta sa bundok eh. It's yung staff po kasi when they climb yung high heels po, yun po ang makaano po nila eh. Isa po yung makatulong po sa kanila. At saka kung may anumang mga obstacles or mga wild animals, yun po ang panagangho nila, Brother Dani, nung unang panahon, yung staff na yon. At di ba ngayon din ang mga matanda, hindi makalakad ng walang staff. Tama. Kailangan ho natin yun eh. So, it serves as foundation. Torah is the foundation. Kautusan is the foundation. And ordinances, yun po ay ka-foundation para tayo manatili sa kanya at magiging delightful po tayo. Kasi pag hindi weak po tayo, na hindi tayo makadelight sa kanya, bagsak po ang ating, depressed tayo at hindi na tayo makabangon dahil sa foundation na yun ay, yun ang mabigay ng delight po sa atin. Yada Yahuwah po. So, the Torah, the ordinances, these are the foundation po sa ating journey ngayon. Dagdag ko po yun dito sa Yaakov chapter 1 verse 2. Okay? Brothers, sinabi po dyan, no? I'm going to read it now. Yaakov 1 verse 2. Brothers, count it all joy when you fall into various trials. Bakit po sabi ni Daud na maging masaya ka kapag you fall into various trials? Tingnan mo naman po ang verse 3. Knowing that the proving of your belief works endurance. So, you are going through some affliction, some trials, mga kapatid. Yun po pala ay proving of your belief according kay Yaakov. Meaning, pagbibigyan po ng pagkakataon kung ano ba talaga katatag ang ating pananampalataya, mga kapatid. Proving of our belief works endurance. So, ma-build up po pala ang ating endurance, mga kapatid, kapag marami tayong mga various trials. Kaya may dahilan kung bakit maging delight, kung bakit maging joyful tayo kahit may mga various trials. Verse 4 po. And let endurance have a perfect work, so that you be perfect
and complete, lacking in nothing. So, ito po pala ay paraan ni Abi Yahuwah mula pa noon at ito rin po kay Jacob na nakasulat. Paraan po ni Abi Yahuwah ito mga kapatid na maging perfect, growing and maging vibrant po ang ating buhay, ang ating journey mga kapatid in Abi Yahuwah. So, kaya mahalaga pala mga kapatid yung ating attitude. At lalabas lang po yung ating delightful attitude kung tayo nga, sa na-highlight ni Sister Lilieta, kung tayo nga ay founded sa Torah. Founded doon sa kaniyang mga ordinances. So we value the Word as our delight even in times of various trials. Okay po, tuloy tayo mga kapatid sa susunod po na mga kabanata o mga talata rather. Can I ask reader, Sister Lilieta, pwede bang ikaw ang magbasa nito po? 93, 94, and then English. Go ahead Hindi po. po. 93, hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo sapagkat sa pamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. 94, ako'y iyo, iligtas mo ako sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. I will never forget thy precepts, for with them thou hast quickened me. I am thine, save me, for I have sought thy precepts. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, so nabasa ni Sister Lilieta, mga kapatid, dito yung susunod na mga talata. Ayon sa patuloy na deklarasyon ni Daud, hindi ko. So again, nandiyan na po yung kaniyang personal na commitment, kanyang personal na dedication po. Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Na-highlight po yun ni Sister Cheryl kanina, na ang sikreto po ng ating buhay ngayon ay talagang nandoon po sa kaniyang mga tuntunin, mga kapatid. Okay? Ako'y iyo, verse 94, iligtas mo ako sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. So very basic talaga yung kaniyang mga ordinances, ang kaniyang mga tuntunin, mga kapatid. Very basic po talaga yan. Okay? I will not forget thy precepts, for with them thou hast quickened me. I am thine, save me, for I have sought thy precepts. Okay? Tuntunin, no? Mga precepts. So, mga kapatid, dahil sa napakatindi po ng commitment ni Daud, mga kapatid, na hindi niya kalimutan yung precepts ni Abi Yahuwah. Dahil doon sa kanyang mga precepts, nandoon po yung sikreto na natagpuan po ni Daud ang tunay na buhay. At gayon na rin po mga kapatid, verse 94, sabi ni Daud, I am thine. Ako'y iyo, mga kapatid. So, meron bang katotohanan ito? Merong bang batayan ito na sinabi ni Daud, I am thine? Ang sagot mga kapatid is, opo. Kasi si Daud mismo ay meron siyang personal na commitment and dedication sa Torah, sa laws of Abi Yahuwah, sa ordinances, sa precepts of Abi Yahuwah. Meron po siyang personal commitment and dedication, mga kapatid. Kaya dahil diyan, nabanggit po o nadeklara po ni Daud, I am thine. Hindi lang sa tinanggap niya na isa siya sa mga servants ni Abi Yahuwah, but ngayon tinanggap niya. Abi Yahuwah, ikaw ay ang may-ari sa aking buhay. O, di ba mga kapatid? Ano pong naalala natin doon sa Shamot chapter 19? Okay, wala po sa ating PowerPoint, pero pumasok po sa isip ko habang ako'y
nagpapaliwanag. Shamot chapter 19 po. Ano pong nakasabi dito sa Shamot chapter 19? Tingnan po natin mga kapatid dito sa verse 5. And now if you diligently obey my voice and shall guard my covenants, then you shall be my, ano po? Treasured possession above all the peoples, for all the earth is mine. See, anong nakasabi po mga kapatid? Those who diligently obey, yan po ay Shema, mga kapatid. Those who diligently obey the voice, yan po ay Shema. Those who diligently obey. And shall guard my covenant, yan po ay Shamar. Shema, obey my voice diligently, and guard my covenant, yan po ay Shamar. Ano pong maging resulta mga kapatid? Sila po ay maging treasured possession ni Ab Yahuwah above all the peoples. Wow! Mga kapatid, hindi po lahat na tao ay treasured possession ni Ab Yahuwah. Ang magiging treasured possession lang po niya are those who Shema, diligently obey, and those who Shamar, those who guard His covenant. At dahil sa mga declaration nga ni Daud, mga kapatid, malinaw po na Daud is now saying, I am thine. Wow, mga kapatid. Bakit po nasabi ni Daud na I am thine? Ako, Ab Yahuwah, ay iyo po. Ako'y iyo. Yun ang sabi po ni Daud. Bakit po? Dahil nga siya ay Shema and Shamar sa lahat ng Torah, ordinances, precepts, mga kapatid, ni Ab Yahuwah. Okay, tingnan po natin ang Yeshayahu 53 verses 1 and 2. Can I ask somebody to read kung meron pong mag-volunteer? Yeshayahu 43 verses 1 and 2 po. Anyone would like to read that, mga kapatid? Is that something na significant, mga kapatid? Kung yan ay significant ba? Itong phrase na I am thine? Kung tayo ay maging treasured possession ni Ab Yahuwah dahil tayo ay obedient, tayo ay nag-guard po sa kanyang Torah, is that something po na very important? Yes po, Sister Cheryl, can you read po? Yeshayahu, Isaiah 43, 1 and 2 po. But now, thus said Yahweh your Creator, O Yaakov, and he who know you, O Yisrael, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by your name, you are mine. When you pass through the waters, I am with you, and through rivers, they do not overflow you. When you walk through fire, you are not scorched, and the flame does not burn you. Yadayawa. Yadayawa po, mga kapatid. Question, gaano ba kahalaga yung phrase na yan? I am thine. I am yours. I am your treasured possession. Gaano kahalaga po yun, mga kapatid? Mga kapatid, very precious po pala yan. Mahalaga po yan, mga kapatid. Although, talking about Yasharal ito, mga kapatid. But pwede pong maging totoo yan sa bawat isa sa atin kapag meron tayong Shema and Shamar, mga kapatid. Sino mo yan, mga kapatid? See? Kung tayo ay lalakad sa tubig, anong mangyari po? Pass through the waters, sabi niya, I am with you. Pass through rivers, sabi niya, they do not overflow you. Walk through the fire, you are not scorched,
and flame does not burn you. Wow! Mga kapatid, sa ating journey ngayon, napakahalaga po ito sa ating journey. Na tayo maging katulad kay Daud, who has the confidence of declaring, I am thine. Ako'y iyo, Ab Yahuwah. Dahil nga siya po ay servant ni Ab Yahuwah. Dahil nga po siya ay talagang binigyan niya po ng personal commitment, devotion, and commitment yung Torah, mga kapatid, ni Ab Yahuwah. So dahil nga diyan, kahit anumang hirap, pagsubok na dinaanan po ni Daud, siya po talaga ay naka-survive dahil si Ab Yahuwah po kasama niya, mga kapatid. Okay po? So, ayan. The rook, according sa ating na-highlight kanina, sa ating journey ngayon, sa panahon natin ngayon, the rook hakados, mga kapatid, ay malaking tulong sa atin. The rook hakados is siyang lamed o lam o lamed sa ating buhay ngayon, mga kapatid. Can I ask somebody to read Yaokanan 6 verse 63 po? Ano pong nakasabi diyan kung bakit mahalaga ang rook hakados as our lam or lamed sa ating panahon ngayon? Ano pong nakasabi diyan, mga kapatid? Yaokanan 6:63 po. Anyone? Yaokanan 6:63. I can read it for you. It is the rook that gives kaya. The flesh does not profit at all. The words that I speak to you are rook and are kaya. Yahusha is saying na ang rook, hakados, mga kapatid, nagbibigay po ng buhay na walang hanggan. Ang laman ay hindi po nakapagbigay ng benefit o profit at all. Sabi niya siya, the words that I speak to you are ruach or rook, mga kapatid, and are kaya and are life. So, kaya mga salita ni Yahusha na binitawan, mga kapatid, itong lahat ay rook. At dahil rook ay buhay, mga kapatid, then yan din po ay magkakaroon tayo ng buhay ngayon at walang hanggan, mga kapatid. If we allow the rook hakados na siyang maging teacher natin at maging gabay din po natin, mga kapatid. Moving on sa susunod po na mga titik, which is the last two letters, the last na mga talata, mga kapatid. Tahaliam 119 verse 95. Can I ask somebody else would like to read, or Sister Lilita, if you still would like to read it? Hindi po. Okay. 119 verse 95. Ang masamay nag-aabang upang patayin ako, ngunit aking kinikilala ang iyong mga patutuo. 96. Aking nakita ang hangganan ng lahat ng kasakdalan, ngunit ang utos mo'y totoong malawak. English. The wicked have waited for me to destroy me, but I will consider thy testimonies. I have seen an end of all perfection, but thy commandment is exceeding bread. Hallelujah. Hallelujah po. So, batay sa mga nabasa ni Sister Lilita, mga kapatid, malinaw po rito. Yung patuloy na pagtangkilik ni Daud, mga kapatid. In contrast po doon sa ano yung pwedeng gagawin ng kanyang mga kaaway. Si Daud po, mga kapatid, may mga kaaway siya. Tanong ko po sa inyo, mga kapatid, kayo po, meron ba kayong mga kaaway? At ano naman po ang pwedeng magawa o kakayahan ng inyong mga kaaway?
I'm not talking of kaaway lang mga kapatid dahil sa hindi siya pumayag sa inyong mga pagpapaliwanag o hindi niya tinanggap yung inyong mga explanation about sa pangalan. Hindi lang po yung aking iniisip dito mga kapatid. Yung meron kang kaaway na meron siyang kakayahan na ano po? Na Destroy you. i-destroy mga kapatid. Mm. Yun ang nakakatakot, di ba mga kapatid? Hindi yung kaaway na hindi lang nagsang-ayon, hindi lang sumang-ayon doon sa ating mga paliwanag. Hindi lang mga kapatid. Yung kaaway talaga na meron po siyang kakayahan na i-destroy tayo mga kapatid. Ginagamitan ng itim na mahika. Opo, yun ay Based on opo, experience. Sister Diana, yan po ay realidad, tama ba? Opo. Nangyayari po yan mga kapatid. May mga kakayahan silang gagamitin mga kapatid upang sirain tayo mga kapatid. That's the reality mga kapatid. Noon pa man at hanggang ngayon, nandyan pa yan. So kaya si Daud, yun po ang pinag-uusapan ni Daud dito. The wicked have waited for me to destroy me, mga kapatid. So, ano po yung ating makukuha dito na lesson from the point of view ni Daud? Anong pinakita niya? Siya ba'y natatakot doon? Sa anong maaring gagawin ng kanyang kaaway na pwede siyang patayin? Mga kapatid, saan ba siya naka-zoom in? Any sharing po? Anong mangyayari kapag naka-zoom in tayo doon sa anong pwedeng gawin ng ating mga kaaway? As in contrast to sa kang Daud, mga kapatid, na hindi siya naka-zoom in doon kung ano yung pwedeng gagawin at kakayahan ng kanyang kaaway. But instead, saan po siya naka-zoom in? Testimonies. Opo. Utos. Torah. Nandyan po siya laging naka-zoom in sa ordinances, precepts, kasi nandyan ang buhay, mga kapatid, di ba? Ang totoong buhay, ang totoong kaligtasan, nandoon po sa siyama and siyamar ng Torah, ng ordinances, ng precepts. At dito ngayon dinagdag, testimonies. Ano ba itong testimonies? Testimony sa kabutihan po ni Yahuwah. Doon sa unang pangalawang talata kanina mga kapatid. The faithfulness, the word which is thy faithfulness that continues through all generation, yan po mga kapatid ay dagdag doon sa testimonies ni Yahuwah. Gaano po siya katindi at totoo sa kaniyang mga patutuo, mga kapatid. Nandyan po, mga kapatid. Sa Tagalog, nakasabi po dyan, ngunit ang utos mo'y totoong malawak, mga kapatid. So, talagang si Daud, nakikita na po niya na kung siya po pala ay naka-zoom in doon sa patutuo ni Yahuwah, sa mga testimonies ni Yahuwah, kung naka-zoom in po siya doon, ano pong sabi ni Daud? Sabi niya, malawak yun. Wide and broad. Napansin ni Daud, tuwing siya naka-zoom in doon sa mga testimonies, mga patutuo ni Yahuwah, all the more nabuksan ang kanyang pananaw. Gaano ka wide and broad ang kabutihan ni Yahuwah, mga kapatid. Doon sa kwento ni Ahab kanina sa na-highlight na. Ngunit kahit siya ay tinawag na masamang hari, evil na hari, pero pagdating sa point na siya ay nagluksa, siya ay nagrepent, siya ay nag-fasting, mga kapatid. O di ba po? Natanggap pa rin niya po ang awa ni Yahuwah, mga kapatid. So ganoon mga kapatid, ka broad and exceeding ang kanyang ang commandment ni Yahuwah na sino man yung
bumalik sa Kanya at lumapit sa Kanya, mga kapatid, may kapatawaran. Merong kapatawaran po, mga kapatid. So, that being said, the Word is eternal, kaya dapat bigyan po natin ng value, mga kapatid. Bigyan po natin ng value yung mga salita ni Abi Yahuwah dahil po eternal yan at magbibigay din po sa atin ng buhay na walang hanggan. So, bilang patapos, mga kapatid, sa ating napag-usapan na patungkol sa Yehudiat letter Lam, na ibig sabihin teach, yoke, bind, and speaks of authority, mga kapatid. I hope na tayo ay patuloy nating hayaan ang Ruach HaKodesh, mga kapatid, na siyang magturo sa atin upang mayok tayo, ibig sabihin, upang magkaroon tayo ng tamang pag-unawa sa Torah, sa testimony, sa precepts and ordinances. Patuloy tayong magkaroon ng tamang pag-unawa at mayok tayo with Abi Yahuwah Yahushua. Mabind tayo, mga kapatid. At napakagandang katotohanan po yun, mga kapatid, na tayo'y maging set apart people ni Abi Yahuwah. Na tayo ay maging treasured possession ni Abi Yahuwah. At kung tayo man po ay dadaan po ng waters, rivers, and flames, mga kapatid, or fire, mga kapatid, anong mangyari po? Dahil po, Abi Yahuwah ay kasama natin, di ba? Doon sa Tahaliam 23 po, Yahuwah is my shepherd. I shall not be in want. Wala pong mga bagay na may pangangailangan ako na hindi matugunan. Kahit man po tayo dumaan sa tinawag doon na valley of the shadow of death, we shall not fear any evil po. Dahil ang kaniyang rod, yung sinabi po doon, your rod and your staff, they comfort me, mga kapatid. At walang ibang tinutukoy dyan na mag-comfort sa atin. Ang kaniyang Torah, ang kaniyang mga salita, mga kapatid. And that's no other than Yahushua now speaking to us through the Ruach HaKodesh. So, mga kapatid, dito nating nakikita na Abi Yahuwah is going to use His Word. And now, through the Ruach HaKodesh, maging strengthen tayo. That gives us instruction, mga kapatid. That makes us strong, mga kapatid. Kaya ang magandang response natin is Yesaya 60, 1 and 3. 1 to 3, mga kapatid. Anong sinabi po dyan? Arise, shine. Bakit tayo mag-arise and shine? Because the light has come. At sino yung light na nakarating na po, mga kapatid? Walang iba kundi si Yahushua. At sino yung light na ngayon ay nandito na sa atin? Walang iba kundi ang Ruach HaKodesh. Mga kapatid, di ba? So, yung word na arise and shine, mahalaga po pala yan sa atin, mga kapatid. Let me go there. And basahin natin word for word. Arise, shine, for the light has come. 60 verses 1 to 3. Has risen, and the esteem of Yahuwah has risen upon you. For look, darkness covers the Arats, and darkness clouds the peoples, but Yahuwah arises over you, and His esteem is seen upon you. Wow, mga kapatid. Arise, shine, mga kapatid. Dahil sa presensya po ni Abi Yahuwah. Opo, darkness covers the Arats. Opo, nandyan yan. But yung esteem ni Abi Yahuwah ay nandyan matindi pa po compared doon sa darkness that covers the Arats, mga kapatid. Kaya, ang word dito is arise, shine, mga kapatid.
Doon sa kwento kanina ni Ahab. Di ba? Ano yung advice ni Jezebel? Arise, shine. Di ba? Tayo ka. Kunin mo na ang lupa. Wala na si Nabot. Patay na po siya. Gising ka na. Tayo ka na. Rise and claim the property. Yun po mga kapatid ay arise para paano po? That arising, going up and arising po ay patungo po sa Kasamaan. downfall and punishment. Pero ngayon mga kapatid, ang ating arise and shine mga kapatid is related po sa ating obedience, related po sa pagsunod natin sa instruction ng word through the Ruach HaKodesh mga kapatid, pagtanggap natin sa kanyang instruction at pagiging malakas mga kapatid sa ating journey ngayon, arise, shine mga kapatid. And the esteem of Ab Yahuwah is upon us. I'd like to end on Habakkuk or Haggai rather mga kapatid. Ano kasabi po sa Haggai? Bakit tayo magpatuloy na mag-arise mga kapatid? Haggai chapter 2 verse 4 po. Verse 3 to 4. Haggai 2, 3 to 4. Who is there left among you who saw the house in its former esteem? And how do you see it now? Is it not in your eyes as not when compared to it? Ang pinaghambing po dito mga kapatid yung unang hayakal dito sa pangalawang hayakal. Na ang sinasabi po ni Ab Yahuwah sa pamamagitan ni Haggai ay mas tindi po ang esteem ni Ab Yahuwah sa bagong hayakal mga kapatid. Compare po doon sa unang hayakal na naitayo po ni Solomon mga kapatid. Itong naitayo ngayon ni Zerubbabel is mas tindi yung esteem ni Ab Yahuwah mga kapatid. Verse 4, now be strong, Zerubbabel, declares Yahuwah, and be strong, Yahushua, son of Jehozadak, the Kohen Hagadol, and be strong, all you people of the land, declares Yahuwah, and work, for I am with you, declares Yahuwah of hosts. I'd like to end mga kapatid by saying, arise and shine. The esteem of Ab Yahuwah is upon us through the Ruach HaKodesh, through the words of Yahushua, through the Ruach HaKodesh. Arise, shine. Be strong. Sabi po ni Ab Yahuwah sa mga in charge na magpatayo sa hayakal na yun. Be strong, sabi ni Ab Yahuwah. Bakit po maging strong tayo? Because Ab Yahuwah is with us. And His esteem po is with us. Yada, Yahuwah, mga kapatid, any sharing, any contribution po mula sa ating napaliwanag ngayong gabi? Please unmute po and share kung ano po yung inyong idagdag. Ito na po yung ating sources mula ito sa Assembly of Yahuwah USA, mga kapatid. Anyone? Jordan. Oh yes, Brother Felix, go ahead po, Brad. Loud and clear po. Authority ang salita ng ating Ama na establish sa kalangitan, di ba? Opo. Sa verse 89. Opo, yung una kanina, opo. Then nakita natin sa tawag dito yung
binasa natin kanina sa ano na nga Verse 89 po, Brad. just regarding Ahab po. Oh yes, Unang Hari chapter 21 po. Go ahead po. Nakita natin yung kapangyarihan nung sulat ng mga hari. May authority yun eh. Oh, tama. Oo, may authority. Pero yung salita ng ating Ama, mas makapangyarihan. Wow. Yun lang po yung nakita ko in Yes. comparison. Yes, mga kapatid. Napakagandang picture po, comparison ni Brother Felix. Kung makapangyarihan man ang hari, ang kanyang signet ring, ang kanyang signature, makapangyarihan man yun, mas lalong makapangyarihan po ang Torah, ordinances, testimonies, precepts, at mga salita ni Abi Yahuwah. Praises po kay Abi Yahuwah sa dagdag ni Brother Felix. Yes, anyone else? Brother Demetrio, you wanna share something po? Ako lang idugang diri sa atong natunan karon. Si David wala gyud siya mubulag kay Abba Yahuwah. Naman siya yung mga kapakyasan, pero nagpadayon ang iyang pagsunod sa iyang balaod. Nagpadayon siya nagsunod sa iyang kasuguan ug sa mga lagda o kasabutan. Hinungdan nga si Dahod gikahimutan yun ni Abba Yahuwah. Kay nakita ni Abba Yahuwah ang iyang faithful diha sa iyang kabalauran, kasuguan, kalagdaan, kasabutan. So kiniwalay kalainan sa atong panahon karon. No, kung faithful ta sa pagsunod sa iyang balaod, kung pagsunod sa iyang sugo ug sa kasabutan. So si Abba Yahuwah faithful po sa tuwa. So wala tay angay nga kaadlokan kung mutuman ta sa iyang kasuguan. Kay doon naman ko dili mo tuman sa kasuguan, dili mo tuman sa sugo o sa balaod o sa lagda tungod kay muraog alanganin sila. Pero kung atong tan-awon diri sa kay Dahod, so walay nawala kay Dahod sa pagsunod sa balaod ug kasuguan ni Abba Yahuwah. O nakahatag kini kaniya og kalipay o pinaagi niini nag-success siya sa tanan niyang mga trabaho o buluhaton. So tungod kay si Dahod nakita nako sa iyang kinabuhi nga na siya'y mapaubsanon nga kinaiya ug napod siya mahinulsulon nga kasing-kasing ug nagmahadlokon siya kang Yahuwah. So I hope nga sa toa sama kay Dahod dili na to kanang usikan ang panahon kay naa pa may panahon. Di man ta moingon nga wala na kay buhi pa man ta. So atong i-try nga sundon ang tanan nga gisulat sugo ni Abba Yahuwah o balaod, kasabutan, lagda nga nasulat diha sa napulo ka sugo. Kay ganina sa atong na highlight dito sa sa First King chapter 21 si Ahab nakasala si Ahab kay Abba Yahuwah. Tungod kay sobra niya nga worry, sobra niya nga kaguol. So wala siya makaulat sa tama insakto nga panahon. So hinungdan nga siya nakahimo og dautan ang iyang asawa sa Abba Yahuwah. So tungod kay gisupak niya ang sugo ni Abba Yahuwah, wala siya makatuman. So inga na usab ang pwede mahitabo sa tuwa nga kung dili gyud nato sundon ang iyang pagbuot kay si Dahod dinhi ang gituman man gyud niya ang pagbuot ni Abba Yahuwah. So wala siya mosupak.
So gisunod yun niya ang tanan. Pero sa kang kuan Ahab, nasupak niya ang kasuguan kay nahimo siya nga tulay pod sa ang iyang asawa nakahimo og dili maayo. Tungod kay sobra niya nga kagul, sobra niya kabalaka. Kay gusto gud niya nga angkunon ang yuta ni Abu ni kuan Nabot. Nabod. So kay sa akong pagtuon, sa akong hunahuna, dili gyud to para kay Ahab tong yuta, kay para gyud to sa kay Nabod. Pero tungod sa sobra niya nga worry, sobra niya nga goal, so nakahimo to siya og dili maayo sa iyang kaliwat ug sa iyang pamilya. So nasupak niya ang kasuguan ni Abay Yahuwah ug wa niya kini matuman. Pero kay dahod nindot kay natuman niyang balaod, sugo ug lagda ug kasabutan. So hinungdan nga ako makaingon ko nga kini unta mahitabo pud sa atong kinabuhi samtang naapay panahon. Yahuwah. So mga kapatid, siya lasud nato sundon kay na may Ruach HaKadosh nga magtudlo sa toa. Yes. Nga mugiya sa toa adlaw-adlaw. So kay mao man na siya ang work sa Ruach HaKadosh. So kung si Yahuwah na ang naa sa toa, so ang Ruach HaKadosh na siya nga mutudlo ug mugiya kung unsa ang tama. Yahuwah po mga kapatid, sa na-highlight ni Brother Demetrio, contrasting King Ahab and Haring Ahab at Haring Daud, mga kapatid. Tularan natin ang buhay ni Haring Daud kasi siya po ay nagsunod sa lahat ng mga kautusan ni Ahab Yahuwah. Nag-humble down din po sa panahon siya nagkasala at nagbalik loob po kay Ahab Yahuwah. So mga kapatid, yun ay napaliwanag ni Brother Demetrio na sa ating journey ngayon habang may panahon pa tayo, let's be committed. Let's dedicate ourselves po in the obedience of the law. Knowing na nandito naman po ang Ruach HaKadosh na siyang tumulong din po sa atin. So yan po mga kapatid, in translation po sa pagpaliwanag doon sa naipahayag na po ni Brother Demetrio. All esteem, praises kay Abay Yahuwah. Anyone else po? Merong ikadagdag bago tayo magtapos? Opo, Sister Cyril, go ahead po. Ayon sa mga kwento na to, nakita ko dito kung bakit nagkaroon ng tag si Daud na apple of the eye ni Abay Yahuwah. Tama. Kasi di po ba, Daud learned from his mistakes. So lahat ng pagkakamali niya, sa lahat ng mga hindi niya Daud is not a perfect man. Sometimes hindi rin siya nakakasunod kay Abba. But andun kasi yung niya, yung pagiging humble niya kay Abba, na pagka nagkamali siya, immediately turn. Doon kagad yung kanyang repentance kay Abba Yahuwah. At sa lahat ng ginagawa niya, sa lahat ng plinano niya, Abba Yahuwah was included. Lahat yun, inaabiso niya kay Abba. Kung sasalakay siya, kung sasalakay ba siya o hindi, kung mananalo ba siya o hindi. And he has a lot of fault. Opo. So, he has a fault. Pero yet, yung bond nila ni Abba Yahuwah, hindi nagbago at hindi nasira. Yahuwah teaches him
teaches Daud all the time. He make mistakes. At ang maganda lang kay Daud kasi when Abba Yahweh teaches him, he obey and learn. Sa atin po sana for me na lang. Papa. Nawa ay kahit half man lang ng pagiging obedient ni Daud. Meron ako. At makasunod ako kay Abba. In all my might, in all my understanding. At nawa ay maging tayo din. All of us. Not only us, also our families na makita ng families natin. Papa. Especially the children's, the young generations, because it is very sad to look on them, at them, na they're really apart from kung saan dapat sila nakakling, kung saan dapat sila naka-steps. Papa. At only our prayers will do. At I have learned a lot from these stories. I have learned a lot from Daud, the life of Daud. Daud is really an inspiration, and it should be and must be an inspiration also to others, especially these young generations. Yun lang po, Brother Dan. Yawa, mga kapatid, sa dagdag na sharing and reflection po ni Sister Cheryl. That's wonderful realization po sa kanyang journey and encouragement din po sa ating lahat. Meron pa bang isa o dalawang magdagdag bago tayo matapos, mga kapatid? Kindly unmute lang po and then share if you have something to share. Kung wala na po, kung meron pa, paki-unmute lang po if you have something to share. Okay, mga kapatid, sa ating mga napag-usapan today, nawa through the Ruach HaKadosh, nagkaroon po tayo ng teachable heart upang tularan natin, mga kapatid, ang buhay ni Daud sa mga lessons learned and explained, mga kapatid. We learn a lot from Daud today. At doon din po sa submission natin sa kilos at galaw ng Ruach HaKadosh. Siyang ating teacher, siyang ating guide, mga kapatid, through the word. Patuloy tayong makinig sa kanyang boses, sundin. Kasi nandyan ang authority, nandyan ang pagiging mayok tayo, maging binded tayo ni Abba Yahweh. And then, mga kapatid, sa pamamagitan nito, we have all assurance, dadaan man tayo ng rivers, fire, o testing, mga kapatid, dadaan man tayo ng mga various trials, but we can always have an assurance na tayo'y matuwa, tayo'y with all joy and delight, mga kapatid, dahil through that, our sa ating pananampalataya ay just going through some testing, mga kapatid. So, that being said, Yahweh barak us through the word spoken, and may all esteem and praises be unto Abba Yahweh.